Okay, pag-usapan natin, no, mga kapatid. Ayon po kay BP Sara, ito po, yung 20 pesos na bigas, tila pinaglalaruan, no? Yung mga taong walang-wala, yung mga taong mahihirap. Yun po yung kinasasamaan ng loob ng ating Vice President ngayon na katulad po ng lahat ng mga proyekto ni BBM. Wala po talaga, no? Kaya nga, yung sasagutan nila ni Claire, na taasan daw yung, alam nyo, wala talaga to sa hulog si Claire, no? Ngayon ko lang po nakita tong sinasabi ni Claire na, basahin ko lang po yung ano, no? Basta ang pag-usapan natin, lahat po to, no? Wala pong sense ng ako ang pakiramdam ko sa gobyernong to. Habang buhay ka lang pangangakuan, tapos ang daming sumusuporta sa kanya na pangako lang okay na sa kanila, no? Wala talagang konkreto, wala po talagang konkreto. Yan pong 20 pesos na bigas na yan, katuparan na po ng pangako daw. Yung pangako pa rin, no? Actually, pangako pa rin po yan eh. Wala naman po talagang bentahan ng bigas na naganap. Pag sinabi pong may bentahan ng bigas, malawak po to, di ba? Pag sinabi po, halimbawa po sinabi po na kung ang kilo po ng halimbawa karne ng baboy, sabi 300. Ang ibig sabihin po niyang, hindi po ibig sabihin may nagtitinda lang ng 300. Yung pangkalahatan, 300 ang bentahan. Hindi po pwedeng, may nabibili ng 300, kaya 300 na yung ano. Tuloy-tuloy lang po, no, sa panlilin lang, no. Yun po yung tema ni BP Sara na nililin lang nyo yung lalong-lalo na yung walang-wala. Yan po yung paano natin ilalarawan itong gobyerno ni Marcos. Okay, yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong champion. Nabasa ko. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Basahin natin, no? Ito po yung sinabi ni Auntie Claire. Ang nais lang po munang sana natin kung anong pakikipag-argumento o pakikipag-diskusyon ng ating Vice Presidente, sana po ay i-level up natin. Rason sa rason, datos sa datos. Huwag gamitan ng masasamang salita o pagmumura. Kala mo napakabanal nila, no? Hindi nga kayo nagmumura. Tama naman, hindi sila nagmumura. Pero grabe naman kayo kung manglait, di ba? Grabe po kayo kung laitin, grabe po kayo kung hamakin nyo yung mga Duterte na para bang wala nagawa yung mga Duterte, no? Sa bansang Pilipinas. Ito po ang sagot sa kanya. Dapat sinasabi niya yan sa sarili niya. Sabi po ni BP Sara kay Auntie Claire. Dapat sinasabi niya yan sa sarili niya kasi siya yung unang-unang namumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakaya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. Apparently wala kasing ginagawa si BBM para sa ating bayan, kaya wala ding masabi yung tagapagsalita. Totoo po yun eh, no? Kung titignan po natin, tama po si BP Sara, wala naman po talaga. As in, literal na wala po talagang ginagawa si BBM para sa ating bayan. Kaya po, wala, ano sasabihin ni Auntie Claire? Naalala ko po, ang dali pong ipagtanggol. No? Wag nyo pong isipin na kayo pong mga BBM supporters. Hindi namin naranasan yan, na binabanatan si Tatay Digong tapos pinagtatanggol namin. Hindi, naranasan po namin yan, danas na danas namin yan. Nung 6 na taon ni Tatay Digong, wala pong tigil yung paninira.
Wala pong tigil. Ako rin natawa sa champion. Wala pong tigil yung paninira kay Tatay Digong. Pero ang dali pong sagutin ng mga naninira kay Tatay Digong kasi pinantatapat namin. Pasensya na kayo kung parang narinig nyo na tong ibang sinasabi ko ha. Nobody, thank you very much sa 49 pesos na pangkape. Okay. Bakit po mas madali po nasasagot ng mga Duterte supporters? Kasi may ginagawa pong totoong proyekto si Tatay Digong eh. Di po ba? Yung build niya, hindi po lokohan, hindi po pangako. Yung mga proyekto po ni Tatay Digong, talagang ramdam ng mga tao. Hindi lang po ito pinapangako ko na ikatlong taon na eh. Hindi po ikatlo, 3 taon na pala. Malapit na pong mag-ika-4 na taon. No? Sa June, 3 taon na po. Buhat nung umupo si Marcos. Naroon pa rin po sila sa parang 1 buwan pa lang na nakaupo. Oh. Anong level up ng pinagsasabi mo, Auntie Claire? Ang namumuno po, ipinagmamalaki lang niya yung mga nagawa. Sa tingin ba ninyo, magagaling lang yung mga Duterte supporters na makipagdiskusyon? Hindi rin naman eh. Tao lang din naman yun. Kayo nga ang magagaling eh. Sa totoo lang nakakabilig po yung mga BBM supporters. No? Bakit po nakakabilib? Kahit walang proyekto, napagtatanggol nila na akala mo ang daming nagawa eh. Alimbawa na lang po, dito sa 20 pesos na bigas. 20 pesos na bigas, tama po si BP Sara dyan, nakakalungkot po. Kasi 3 taon na hinahanap ng mga tao yung 20 pesos na bigas. Ngayon, nung talaga, bil ni Digong madaling masira. Halimbawa, sige, magbigay ka ng halimbawa ng bil ni Tatay Digong. Sige, magbigay ka ng halimbawa ng bil ni Tatay Digong na mabilis na nasira. Ang dami nun eh. Daan-daan yun. Siguro naman may matatandaan ka. Oh, yan po yung konkreto, yung totoo, no? Si Marcos kasi hanggang ngayon, dahil wala nga nagawa, paninira lang. Yun lang yung itatapat nila eh. Siraan lang natin si Duterte. Katulad niya sinasabi nito, bil daw ni Tatay Digong. Sige, magbigay ka lang ng isang halimbawa na andaling nasira ng bil ni Tatay Digong. Oh, wala ka masabi, no? Pero may masasabi kaagad ako sa iyo. Kahit wala lahat, ilang tuloy na palpak ni Marcos. Lahat kasi ng pumalpak, sinisisi nila kay Duterte. Hindi nila alam, hindi pa yan passable nung panahon ni Duterte. Anong tuloy yung bumagsak? Kabagang ba yan? Kung ano man ang tawag dyan. Marcos na po yan. Hindi po. Meron nga po yung bumagsak na tulay. Nagawa po yun panahon ni Marcos eh. In-inaugurate yun eh. Unang tinakbuhan yan eh. Di po ba? Pero ano ang sisi nila? Pinagawa yan ni Duterte. Nakita niyo po? Pag ikaw ang nagtapos, pag sayon tumakbo, kailan ba bumagsak yan? Kailan ba unang dinaanan yan? 2025. Sino ba presidente? Sa mga Duterte, simple lang po eh. Kasi hindi tayo nangangatwiran out of the blue. Tayo po nagsasabi ng totoo. Sabi mo, mahihina. Ang daming pinagawa ni Duterte. Alin na nasira? Wala siyang masabi.
Di po ba? Ganyan po talaga eh. Ako, paglalaban ko ng batbatan, nakita ko kasi, yung panahon ni GMA yata yun, yung magtatayo ng parang tren dyan sa may Malolos. Nakita ko po kung gaano kaninipis, tapos yung poste, GMA ba yun o Pinoy pa? GMA tapos Pinoy. Panahon ni Duterte, pinagiba lang eh. Dahil hindi talaga po pwedeng magkaroon ng tren sa taas eh. Nakita nyo po, ibang klase yung mga build ni Tatay Digong. Talagang ipaglalaban mo ng batbatan. O yung sinasabi nyo na sirain. Ni isa, wala silang masabi na sirain. Okay, balik po tayo. Sasagutin ko po kayo lahat ngayon kasi walang TikTok eh. Hindi ko talaga sinabay yung TikTok eh. Mahina masyado yung ano rito. Mahina yung internet para isabay ko pa yung TikTok. Okay. Nalulungkot ako. Nagluluksa po si BP Sara. Kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Yun po yung tamang term, pinaglalaruan. Yung 20 pesos na bigas po na yan, pinaglalaruan po yung walang-wala, pinaglalaruan po yung mga mahihirap. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. Hindi lang po yan yung pati po yung pamimigay ng ayuda. Talagang talagang pinaglaruan po tayo. Yung 20 pesos na bigas po, hindi po kaya yang i-sustain. No? Talagang tiniming lang po yan. Kita nyo po yung paglalaro. Bakit isang araw lang? Sasabihin, kasi Comelec ban eh. Comelec ban pala eh. Tanong po, correct. Diba? Sa San Juanico, sabi nila, yan ang pinakamahaba nung panahon ni Marcos eh. Yan ang pinakamahabang tulay before. Ito mas mahaba po to. Pero, may diferensya po ba yung nakadaan po ako eh. Diyan sa CC Lex na yan, talagang maganda po ang pagkakayari. Tanong ko lang po, nung una pong binuksan itong 20 pesos na bigas, hindi po nila sinasabi na ito ay sa isang lugar lang, sa Cebu lang. Ang sabi nila noong una, sa Visayas, unang ibebenta. Isusunod buong Pilipinas. Di ba? Hindi rin nila sinabi na isang araw lang. Sabi nila, sisimulan lang sa Visayas. Pero humirit yung Pangulo. Sabi ng Pangulo, pang buong Pilipinas na at ituloy nyo na hanggang 2028. Wala pong sinasabing isang araw. Wala pong sinasabing Comelec. Wala po. Hindi nyo alam na may Comelec ban? Oh. Hindi ba wala naman po nagsabi na ihihinto yan. No? Buong akala namin, dahil ito ay magtitinda ka lang eh. Imposible pong hindi nyo alam na may Comelec ban po sa ayuda. Kaya ako pinaglalaroan eh. Hindi lang po yung, alam nyo po, hindi lang po yung mga mahihirap, hindi lang po yung walang-wala yung pinaglaruan. Tayo po lahat. Nakipaglaban po sila, dikdikan eh, di ba? Ano sabi nila kay BP Sara? Ano sinabi ni BP Sara? Yung initial reaction ni BP Sara. Ano initial reaction ni BP Sara? Baka hindi makain yung 20 pesos na yan. Si BP Sara ni siya hindi niya alam na sa isang lugar lang at konti lang yung ibebenta at isang araw lang. 'Di ba? Kasi magiging feasible lang po 'yun.
magiging makatotohanan lang po yung 20 pesos na bigas kung yun nga, yung pakain sa aso. Wala pong nagsasalita na isang araw. At ang Cebu po ay hindi po siya yung Visayas. Sa Visayas lang. Lumabas pa, di ba? May mga lumabas pa. Bakit sa Visayas lang? May mga nagkwenta pa kasi yung Central Visayas, ganito ang populasyon, ganito ang botante, yung Western Visayas, ganito ang botante, yung ano pa ba? East Visayas ba? Ano ba yung mga region dyan? Central Visayas, East Visayas, West Visayas. Kinuwenta pa eh. Di ba? Maaring gamitin to sa politika dahil, hindi. Talagang ito ay pinagtatanggol pa nila. Ito yung katuparan ng pangarap. May mga senador pa nakipagtalo. Yung timing. Sabi naman nila, Tito Soto at saka nito ni Binay. Ano sabi ng mga senatoriable ni BBM? Wala sa timing yan. May timing ba yung pagtulong? Nung una po nila tong sinasabi, wala po sa hinagap na isang araw lang. Talagang nagtatalo na. Meron bang bigas? Magkakaroon ba? Kaya ba? Ang pronouncement ni BBM, buong bansa na. Bakit sa Visayas lang? I-introduce nyo sa buong bansa at wag lang hanggang 2025. Ponduhan nyo hanggang 2028. Na-excite po eh. Lahat po ng media. Yan po ang tinalakay. Yang 20 pesos bigas na yan. Bakit daw nakakontra yung mga ano? Hindi po kami kumukontra. Sabay nung papalapit na po. O kailan ba yan? Sa Mayo na magsisimula. May 1 na magsisimula. May 1 na magsisimula. Nung malapit na po yung May 1, ay sabi ng Comelec, ano na raw, after election na raw. Di po ba paglalaro yan? Ibig sabihin, 1 day lang po. Pero hindi po nila sasabihin 1 day lang yan. Ano po sasabihin nila? Ano po sinasabi nila? Pinatigil ng Comelec eh. Isang lugar lang po, hindi po buong Cebu. Isang lugar sa Cebu capital lang. Kung taga Cebu ka, malamang hindi ka pa nakabili. Imposible po. No? Imposible po na sa Cebu lang. Hindi po ninyo sinabi sa Cebu, Visayas ang sinabi nyo. Di ba? At ngayon po, hindi po buong Cebu. Isang lugar lang po sa Cebu. Ako tinitiyak ko sa inyo, yung mga taga Cebu hindi nakabili. Bakit? 500 kilo lang, ay 500 sako lang. 500 sako. Bawat isa pwedeng bumili ng 10 kilo. Kung naubos yung 500 sako, 2,500 lang po ang nakabili nun. 2,500? Ilan po ba ang Pilipino? 120 million. 2,500 lang. Yan po yung katuparan ng pangarap. Yun ay kung nagbenta na 10 kilo. Yan ay kung nagbenta at pinaubos. Hindi yung nagbenta lang ng konti para lang masabi. Kaya tama po si BP Sara. Pinaglalaroan. Hindi po niloloko, pinaglalaroan. Ngayon, ano na naman ang sabi? After na ng eleksyon, tsaka na yung 20 pesos. Kaya nga po yung hamon ko bago pa natin malaman na isang araw lang Pag nakabili kayo,
Alam mo, Margo, sasagutin na rin kita. Patapusin mo lang ako ng 1 minuto pa. Okay rin yan. Huwag lang kayo masyado apurado. Okay. Tatapusin ko lang tong sa bigas. Ha? Tatapusin ko lang. Ang tingin po nila sa mga Pilipino, mahihina po kokote. No? Pangakuan lang natin yan. Alam na po nila yan eh. Alam na po nila, kaya nga po inunahan nila. Alam nyo po, hindi po sila nag-jive ng Comelec eh. Ang buong akala nila, sige, may iwan natin sisimulan, tapos pahinto ng Comelec yan. Di ba? Pahinto ng Comelec yan. Alam na po nila yan. Hindi nga po pinahinto ng Comelec. Ang sabi ng Comelec, nakikiusap ako na sana after na lang na election. Tsaka kayo mamigay. So, ibig sabihin, hindi rin po pipigilan ng Comelec. Kasi bakit po hindi pipigilan? Kung may budget na po yan, ang bawal po kasi yung hindi pa na-budgetan. Di po ba? Yung babudgetan mo pa lang. Siyempre, kung ayuda yan, mamimigay ka ng pera. Hindi naman proyekto yun, pera yung pinamimigay mo. Pagpaliban mo muna yung pamimigay ng pera. Kung nakabili ka na ng bigas tuloy-tuloy. Kumbaga, pinaglalaroan nila kasi naghihintayan yung Comelec tsaka yung Tamo, sabi ng isa, salamat sa Comelec ay, ang sabi ng isa, sabi ng Comelec sa after election na raw. Sabi naman ng Comelec, nakikiusap lang naman siya. Ibig sabihin, pwedeng nilang ituloy. Kaya laro lang po ito Laro lang po yung 20 pesos. Okay. Yung pong Kepulong, walang sounds, di ba? Ganito po yan Nakita nyo po ba? Ako basa ko lang Nakita nyo po ba na sinaksak? Nakita nyo po ba na sinapak? Alam nyo po sa bar po yan, di ba? Tanggap na, ano muna yung matanggap natin, naganap to sa bar. O yan, bar po yan. Maliban dun, chismis na lang yung iba. Okay. Anyways, siyempre nila yan, yung lalakyan nila. Sa bar po talaga, dahil palibasa mga nakainom ang mga tao, talagang po riyan, no? Yung hindi naman normal na araw-araw. Di ba? Pag mga tao, kaya nga po sa bar, meron talaga nag-aaway, di ba? Ano man ang yung status sa buhay. Yung maging lang po tayo, hindi po to prone talaga. Kasi yun nga nakainom ka nawala ka sa bar Ibig sabihin, ipinagpapalagay natin, ipinagpapalagay po natin na mga nakainom yung mga tao sa bar. Di ba? Ngayon, kung may kaguluhan po dyan, yung gusto nilang palabasin na nagkasakitan, nakakita na po tayo live. Yung kay Aura, bading pa yun si Aura. Mga kabataan pa yun, mga badingdong pa yun. Ibig sabihin, hindi sila yung mga typical na mga nag-iinuman na mga kumbaga sanay na yung mga sa madaling salita mga kabataan yan na hindi talaga yung sanay ng mga away-away na yung landian lang yan di ba? Yung kay Aura. Nakita niyo naman po kung paano magsuntukan sa bar. Yung mga baklang nakukuha nyo, nakakakita rin tayo ng mga lasing na babae na nagsusuntukan. Wala po naganap na ganong komosyon. Typical na typical po. Hindi, wag na muna natin kasi tinatanong nyo yung ako di ba? Reaction ko Kung may iba kayo reaction, di reaction nyo yan. Ako kasi sanay ako, sabi naman sa inyo, hindi naman normal. Normal po doon. Nagbabarilan nga ron Huwag nyo sabihin mga walang baril yung mga yan. Di ba? Ibig sabihin,
taliwas sa gustong palabasin na talagang grabe yung naganap. Wala akong nakitang bumaliktad o yung sabi nga si Aura, badingdong pa yun. Pero nung nakipagsuntukan si Aura, nakita niyo naman po kung ano yung gulo na pwedeng maganap pag nagsuntukan talaga. Yun lang po, no? Wag tayong maging judgmental muna. Alamin muna natin. Kasi po pwede po yun na yung mga nanay nyo, ginagawa sa inyo yan, di ba? Paluin kita dyan. Sasabihin na papaluin ka pero hindi ka naman pinapalo, inaambahan ka lang. Hindi nyo ba naiisip na pwede ring mangyari yun? Karamihan po sa mga ibig sabihin, in control, sa nakita ko lang, reaction ko lang to. Napaka in control nung sitwasyon. Kontrolado pa. Kasi walang komosyon, walang nagkakagulo, walang yung naghahatawan, walang... Okay. Naintindihan po nyo? Ako, ang basa ko ron, kung may amba, iba po yung amba. Ako, ginagawa rin. Sige, isa pang di ba? Napapaganon ka lang. Pero, iba po yung pag meron ng nagkatadyakan na, nagkasuntukan na talaga. May mga dugo-dugo na. Wala naman eh. Nakuha nyo po. Ilagay natin yung sitwasyon sa realidad. Pero putang kulit mo talaga. Ay, kung nangungulit yun, hindi ka ba talaga titigil? Kokotongan na kita. Tigas mo. Kilala mo ba ako? Di ba? Posibleng ganun yung mga usapan dun eh. Pero walang walang tawag doon, wala ka nakikitang sinasapak o yan yun po, hindi ko po pinagtatanggol. Isa pa. Kinasuhan nyo na, di ba? Yun yung problema eh. May kaso na gusto pa nila pagpaliwanagin lahat ng mga oo nga, kaya nga may kaso na eh. Kaya nga yun nga yung sinasabi ko sa'yo, Mario, hindi mo naunawaan. Ikaw ba wala ka pa nakita na nakuna ng CCTV na mga nagsuntukan o nagkasaksakan? Wala ka pa ba nakita sa mga CCTV? Wag na yun sa actual, yung sa mga CCTV na lang. Kasi kung nakakita na ako na actual, nagsuntukan sa bar eh. Actual yun. Hindi lang bar ang tawag namin, beer house ang tawag namin. Nakakita na ako ng mga lumilipad na tao. Suntukan lang yun, ha? Iba yung sitwasyon na meron talagang naganap, no? Diyan sa sitwasyon na yan. Yan po yung aking reaction dyan. Parang hindi naman siya yung gustong palabasin. Kasi, mga nakainom kayo, nasa bar kayo. Pag mga mainit yan, talagang yung kumbaga kontrolado, hindi din, kumbaga amba. Iba po yung amba sa totoo, no? Iba po yun. Okay, anyway, sabi nga ni Pulong, hindi siya nagko-comment kasi wala pa naman sa kanya yung reklamo. Tsaka na raw siya magsasalita. At tsaka yun pa po, no? Yung sabi lang ni Pulong, hindi raw yan ngayon nangyari. Malamang malamang hindi yan ngayon kasi si Pulong nasa dahig. Okay. Katulad po nito. Tignan niyo po kung paano po mangantsaw itong mga BBM supporters. Jennifer Robles, thank you very much sa $4.99 na pangkape. Okay.
Kasi totoo po yan sa bar. Magkatitigan lang kayo niyan, di ba? Okay. Sabi po ni JC Punong Barangay, at habang problemado ang mga Duterte sa buhay nila, si PBBM todo kayod para sa bagong Pilipinas. Very good ka na masyado, PBBM. So ano yung sinasabi? Ito po, perspective view pa lang. Ano po yung ibig sabihin ng perspective view? Hindi pa po ito na itatayo. Okay. Ito po, 20 story, yung drawing pa lang yan ng mga arkitekto. Di ba? Drawing ng arkitekto sa 20-story building, pagmamahal ni PBBM sa mga kabataan. Philippine Children's Medical Center, gagawing moderno, mas malaki. Okay. Basahin ko lang Sinimulan na ang konstruksyon ng 20 palapag na gusali ng Philippine Children's Medical Center sa Quezon City na may 500 bed capacity at modernong teknolohiyang medikal. Magkakaroon ito ng cancer center, intensive care units, at iba pang specialty services tulad sa puso, bato, baga, utak, at hormonal disorder. Nagpapasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na suporta at pondong inilaan para sa kalusugan ng mga bata. Ganda, no? Di ba? Okay. So ano po ba ito? Ano po ba ito? Papakita ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo naman na, ayan po, ganda, no? Ayan po, Philippine Children's Medical Center. Ayan, 20 palapag. Okay. Tapos nangangantsaw na si JC Punong Barangay. Habang daw tayo namumblema sa buhay, si PBBM daw kayod ng kayod. Okay po to, no? Kung isang buwan pa lang si BBM. 3 buwan na po, drawing pa. Sinimulan na ang konstruksyon. Alam nyo po, yan yung pagkakaiba no? 3 years na kayo. Oh, Margo, nasagot na kita. Meron pa bang iba bukod doon, Margo? Nasagot na kita. Meron pa bang ibang iskandalo si Pulong? Okay, 3 years na kayong in power. Sinimulan na raw. Tanungin nyo, hanapin nyo po kung ano yan, poste na ba yan? May poste na ba? Yan yung problema no? Sinimulan pa lang, pinagmamalaki na. Kailan matatapos yan? Wala naman pong sapin. Ako po bumiyahe. Nasa po ako ngayon, nasa Tarlac po ako. Bumiyahe ko kanina. Meron dito sa Esitex. Hindi ko alam, parang skyway yun, putol. Ang dami ko po nakikita na mga construction, malalaking proyekto na wala na pong ginagawa, putol na po. No? Putol na. Ang dami ko po nakita na ganyan ngayon sa panahon ni BBM. Na yung mga proyekto po ni Tatay Digong, hindi na po natuloy. Hindi ko po alam kung bakit. Malamang kawalan ng pondo. Okay. Sana bago kayo magyabang na namumblema yung mga Duterte, tapos si BBM trabaho lang ng trabaho. Actually, yung tinatrabaho po ni BBM, nasa kampanya po siya lagi. Kasi, totoo po, ako naniniwala, magaling si BBM sa pangangampanya. In fact, siya po ang may pinakamalaking boto na tanggap ng isang presidentiable. Hanggang kampanya na lang ba? 3 taon na kayo, 20 pesos pa rin. Pangako pa rin. Pangako lang po yun. Nagpakita po, hindi po katuparan yun. Sabi ko nga, yung 500 sako na bigas,
Kailan po naging katuparan yung 500 sako ng bigas? Kung 10, kung naitodo po nila yung pagbenta, 10 kilo per tao. Kahit ba nagpakulay siya baka yun yung intention niya. Okay. Hindi po dalawa lang po 'yan. Ayaw niyang pakinggan yung paliwanag o ikalawa hindi niya naintindihan. Hindi po rason na kayo po ay nagpakape habang buhay yung hindi po ganun yun. Hindi po yan habang buhay na lisensya para tama na po yung isang beses na pasikat. Kasi ngayon naalala ko siya. Hindi ko na po maalala bukas yan. Yun lang pala gusto sabihin, mukha mo. Okay. Buti pa yung yung kumukontra na lang di ba? Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Okay pa yun pero yung mukha mo. Hindi, okay lang naman kasi yun lang naman din ang pinaka-topic rin natin Ano pa ba? Tignan lang natin. Last. Ito po, gusto ko lang pong yung pong siguro nabasa nyo naman to lahat. Yung pong driver na nagasa, yung marami napatay, no? Ito po ang sagot ng sa SCTEX ng PNP. Driver ng bus sa malagim na aksidente sa SCTEX tumangging magpa-drug test. At ang matindi po dyan, ginagalang po ng PNP. Ano ba yung sagot nito ni PNP? Ang sabi niya, kasi hindi daw pwedeng pilitin yung tao na magpa-drug test. Kasi yan po ay parang yung solid north ba? Kasi hindi raw lango sa alak. So tumanggi po, karapatan daw po yan ng tao kasi wala naman tayong polisiya na i-drug test. Kamot ka na lang ng ulo, no? At ito po ay magiging paglabag sa kanyang karapatan na ma-incriminate yung kanya sarili. Sabi ko, talaga? Pag drug test nyo, may karapatan siya na paano yung karapatan po ng mga biktima na malaman kung siya po ay lango sa droga. Ang sakit ng tanggapin na makita lang namin. Gusto lang sana ng mga mamamayang Pilipino na tama kami. Natama yung mga Pilipino na yung droga salot. Yun lang gusto namin no, na patunayan once and for all na salot po yung droga sa lipunan. Ngayon, hindi nyo binigyan ng pagkakataon na masisi yung droga, yung paggamit ng droga. Parang aksidente lang talaga ang lumalabas ngayon. Inantok lang. Sa bagay, bakit nga tatanggi in the first place kung inantok lang? Kasi nga lalabag po yun sa sa mga naipahayag, no? Na sa simula. Ikalawa, siyempre,
pwede rin katwiran nyo ng pipilitin mo magpa-drug test. Eh kung yung Pangulo nga, hindi na pipilit, di ba? Yun yung danger nun, Mr. President, no? Katulad niyan, hindi po natin pwedeng impose yan dun sa driver kasi, di ba? Eh, hindi nga po pwede. Yun lang po yung reaction natin, no? Sana malaking buntong hininga. Sana po manalo po ang ating mga kandidato. Kasi po pag hindi nanalo, alam niyo na ang ibig sabihin, pag hindi po nanalo, magpapatuloy po itong ganito. Wala po tayong pag-asa rin sa 2028 kasi may impeach po si BP Sara. Tinitiyak. Ibig mo sabihin,